Bakit namin kailangan gawin ang network marketing? Ito na ba ang pinakamabilis para yumaman? Ako para sa akin, um, oo. Um, Maraming option, pero ako lang magsasalita ako para sa part ko. Lumaki kasi ako na ang mga kapatid ko nagninigo-negosyo rin. So nakita ko gaano ka-stressful yung traditional. Um, Kaya sabi ko nang napasok sa networking, sabi ko kayang-kaya ko to. Ang maganda sa networking, yung continuous education. Sabi ko nga, this is a life-changing educational business. Hindi kasi ganun ka, lalo na kung magninegosyo ka, may 1 million ka, may 2 million ka, may 3 million ka, tapos magta-traditional business ka, wala ka experience, sunog ang pera mo. Alam nyo yan. Wala ka experience, bigyan ka ng 5 million, negosyo. Hindi kasi po, sa pagninegosyo, ang pinag-uusapan dyan, yung experience mo, yung sa capacity mo sa stress. Kasi stressful talaga ang business, tama po. So, wala namang parang, sige, magnegosyo ka ng computer shop, magnegosyo ka ng hardware. Wala namang binibigay na training para pag-aralang hardware eh. Di ba? Wala eh. Pag tayo mo ng computer shop, automatic ba? Dapat, di ba, bago ka magtayo ng computer shop, tuturuan ka paano mag-handle ng tao. Di ba? Kaya minsan, may mga computer shop na ang susungit ng mga tauhan, yung mga mismo may-ari. Magko-computer pa ako. Ilan? Okay. 'Di ba? Yung public service hindi na develop, tama po? Hindi harmonious, 'di ba? Matigas. So, aalisan ka talaga ng kliyente. Correct. Ako napakasimple lang. Ito yung negosyo na iti-training ka talaga, tuturuan ka unti-unti. Problema mo na lang kung hindi ka attend. Ikaw na may problema. Pero kung ikaw yung willing na matuto, di ba, binibigay pa libre o mura yung mga training na kailangan matuto para maging negosyanteng tama. Tapos, mura pa yung kapital. Ang maganda, dahil nga online, because of technology, because of internet, sabay din tayo sa wave, sa online business. Online business din to. Pang-apat, ang market mo napakalawak. Kasi kung pag-uusapan ang business, dapat malaki ang market mo talaga. 'Di ba? Kasi kung magsari-sari store ka or kaya computer shop, bake shop or yung barber shop, limitado ang 'di ba? Ang market mo. So hindi ka matatawag na parang tawag dito, global player. Na may negosyo ka sa Singapore, may negosyo ka. Alam ko dito ang daming global player dito kasi matatawag ka ng isang global player na businessman kasi mayroon kang Japan, mayroon kang Hawaii, mayroon kang Singapore, mayroon kang, 'di ba? So napakalawak ng market. So madidevelop ka kasi iba ka talaga mag-isip. So for me, yung limang sagot ko, okay enough na yun para bakit maganda ang network marketing. Tama. Tapos, yung education ang pinakamalaga, yung education. 'Di ba? Kasi pag ikaw nagtayo ng vulcanizing shop, 'di ba? Kahit 20 years ka na doon, mag-franchise ka ng 10, di ka naman yayaman. 'Di ba? So, iba to. Alam ko, saka ito yung tipong pag nag-business ka, yung alam mo, gusto kahit paano, gusto mo pa rin ng fame, 'di ba? Gusto mo ng palakpak. 'Di ba? Wala namang computer shop na pinapapicturean yung may-ari, 'di ba? Ay, yan yung may ayar ng computer shop. Grabe, ang lakas-lakas negosyo niyan. Sir! Pa-picture po. Sino siya? Siya may ayar ng computer shop. Wala akong nakitang ganun. kahit nga yung may-ari ng McDo sa kanto, di ba? Siya may-ari ng McDo. Okay. Hindi ka magpapapicture, di ba? Parang Hindi po, alam ko gusto mo rin, di ba? Dahil influence of media, parang gusto mo rin ng fame, di ba? So, ipoprovide din ng network marketing sa inyo yan. Tama po. Tapos, alam ko, gustong-gusto mo mag-share, gustong-gusto mo mag-testimonial, gustong-gusto mo mag-influence, gustong-gusto mo mag-inspire. Di ba? Kahit may 3 branch ka ng computer shop, di ka naman mang-i-inspire eh. Di ba? Meeting ang mga player, ang mga mga nagraragnarok at saka mga nagdodota. Alam mo, di ba? Alam mo, grabe. Kaya ako, ini-inspire kayo, magtayo ng computer shop para maging katulad nyo ako. Sabi, okay. So,
ang daming points, di ba? Ang daming puntos. Yung law of leveraging, sabi ko nga, kung ako ay mayroong negosyong tradisyonal, kaya ko siguro, pero yung ano ko ngayon, yung sports ko ngayon, na magte-training ako sa umaga, mag-training ako ng hapon, isang gabi, 'di ba? Magsiswimming ako, magbabike ako, mag-run ako. Tapos pupunta ako sa iba-ibang bansa para mag-compete. Sabi ko siguro kung may traditional ako, hindi ko kayang gawin 'yun eh. 'Di ba? Ngayong taon lang 3 ang iba-ibang bansa ako para maglaro, 'di ba? Katapos ko lang sa New Zealand, January 8, 'di ba? Naglaro ako sa Auckland. Oh. 'Di ba? Meron pa akong dapat nga ngayong February may Tokyo ako marathon pero alanganin. So, alanganin, hindi ako sasama. Yung ganun ba na iba-ibang bansa naglalaro ka lang. So, sports stories ang tawag doon. So, pupunta ka sa ibang bansa para maglaro, mag-marathon, punta ka ng Europe para mag-marathon o mag-triathlon. So, sabi ko kung ako nag-traditional, hindi ko to kayang gawin. Tama po. So, sabi ko, network marketing lang ang gagawa nito. Diba? Isa pa nakita ko sa isa akong mayaman. Yung mga kasama ko, so, mga milyonaryo negosyante traditional. Ang sinasabi sa akin, pare, inggit kami sa'yo. Bakit? Pag pumunta tayo ng Taiwan, ang dami mo kakilala. Pag pumunta tayo Taiwan, Malaysia, Brunei na lang. Brunei kami, nagmarathon kami sa Brunei. Pare, pati dito sa Brunei, may kakilala ka. Dito sa Auckland, inikot namin ang New Zealand, from North Island to South Island. Pagpunta sa Rotorua, may kakilala ka. Pagpunta sa Wellington, may kakilala ka. Sa Christchurch, may kakilala ka. Pagpunta New Zealand, nandun na sa dulo, malapit na yan sa South Pole. Di ba? Pare, dito na lang pagpunta na dito sa town, sa Queenstown, may kikilala ka. Sabi niya, pare, iba talaga network ko. Iba talaga. Kasi daming network, di ba? Apply, nandiyan po yung kapatid ko. Ako na umiiwas. Sabi ko, wag muna. Ayaw ko mag-OPP. So, nakakatawa kasi kahit saan ka, may kakilala. Punta ka US, ang daming kakilala, di ba? So, yun yung networking. Malayo. Sobrang layo. Sobrang ganda talaga nito. So, palapakan natin ang industry natin. Thank you.